Lahat tayo ay may kanya-kanyang landas na tinatahak upang gumuhit ng kanyang sariling kasaysayan. Sa mundo ng boksing ay hindi na mabilang ang mga boksingero na gumawa ng ingay at inukit ang kanilang pangalan sa kasaysayan. Napakaraming record-breaking awards ang napanalunan. Maaaring ang ilan ay hindi na muling makamit kailanman. Sa bawat henerasyon, may mga mandirigma na kumakatawan bilang isang instrumento para sa mundo ng palakasan. Ngayon ay ating pag-uusapan ang isang mandirigma na nakipagsapalaran para akyatin ang tugatog ng karangalan. Balikan natin ang mga makasaysayang mga pangyayari. Ngunit, kung bago pa lang kayo sa channel na ito, maaari po bang pakibigyan mo ako ng isang 1-2 combination na gamit ang like at subscribe button. Talk about pound for pound. If a fighter moves up out of his natural weight class and can still compete with the best who ever did it. A tsunami for Manny Pacquiao in round 1. May mga kasabihan nga na nauulit ang kasaysayan sa bawat sport. Ngunit may mga karangalan na natamo na maaring hindi kailanman mabubura, na ika nga'y isang nakakaibang accomplishment at sinasabing imposibleng makamit ng isang karaniwang tao. Katulad lamang ng paglalakbay sa matarik na daan ng 8 weight classes na makamit ang championship belt. Noong sa flyweight siya, handa niyang labanan ang lahat ng lehitimong mandirigma. Kahit na sa magaan na middleweight, hindi siya nagpakita ng takot na harapin ang lahat ng mga hadlang. Ito ay hindi lamang basta pagkapanalo ng mga titulo, dahil karamihan sa kanyang mga kalaban ay napabagsak at kanyang napasuko. Wala siyang inatasan. At higit sa lahat, palagi niyang kinakalaban ang number 1 contender. Noong 1998, unang nabigyan ng pagkakataon si Manny Pacquiao na makipagkompetensya para sa kampyonato. Nakaharap niya ang Thai native world champion sa kanyang bansa. Hindi lamang ang titulo, kundi pati na rin ang lineal championship ay kasama. Ang 20 anyos na si Pacquiao ang nagdidikta ng laro sa buong laban. Marahil ay naramdaman ng kalaban ang malakas na puwersa mula sa kamao nito sa bawat suntok niya. Sinubukan niyang sabayan ang nangangalit na kamao ni Pacquiao upang matukoy kung kakayanin niya ito. Pero tinangay lang siya ng lakas na animoy isang ipo-ipo na nagpabagsak sa kanya at hindi na makatayo. Won the lineal championship of the world and then skipped up a couple weight classes and started tearing through divisions. Ilang linggo pa lang sa Amerika si Manny, nabigyan kaagad siya ng malaking pagkakataon. At sa kauna-unahang pagkakataon ay nagtagpo sila ng veteranong tagapagsanay na isa sa pinakasikat na boksingero sa kanyang kapanahunan, si Freddie Roach. At dito gumuhit siya ng kasaysayan na matapos talunin ang dating world champion. Late minute replacement against Lelo Ledwaba, who was considered a guy on the rise on pound for pound list, top 10 type, maybe a heavy feat. Sa loob ng 8 taong walang talo na ito ay winasak ni Manny Pacquiao. Ang labang ito ay isang undercard sa laban ni De La Hoya at Castillejo, kung saan napanalunan ni Golden Boy ang kanyang titulo sa 5 magkakaibang weight classes. Hindi maganda ang ginawa ng African pound for pound fighter. Samantala si Pacquiao ay nagsisimula ng ipakita ang kanyang kakayahan sa mundo. Sa simula pa lang ay nakuha kagad ni Pacquiao ang kanyang tempo sa laban habang hindi nakapag-adjust si Ledwaba. Nagulat ang kampyon dahil hindi nila akalain na ibang level pala ang naghahamon sa kanya. Ilang bisis siyang napabagsak sa laban na naging dahilan upang mapatalsik ni Pacquiao ang kampyon sa trono na kinatatakutan di umano ng iba. Noong gabing iyon, nakakuha siya ng $40,000 bilang premium pera, habang unti-unting lumalaganap ang kanyang kasikatan. Pacquiao destroyed him in such a way, we wondered, what could he do against Marco Antonio Barrera? Well, let's not get ahead of ourselves. Barrera may be a little long in the tooth, but he's still one of the best ever.
Ang laban na ito ay naging ugat sa tunggalian ng Filipino at Mexicanong boksingero. At dito ay nahaharapin ni Manny Pacquiao ang acid test ng kanyang karera. What could he do against Marco Antonio Barrera? Well, let's not get ahead of ourselves. Barrera may be a little long in the tooth, but he's still one of the best ever. Ang isang lineal featherweight champion na itinuturing gatekeeper sa lower weight class na ito ay mayroong mahigit na 50 panalo sa laban at itinuturing na isa sa mga alamat ng Mexico. At dito ay nasaksihan ng buong mundo kung paano tumama ang bagyong dala ni Pacman dahil ang paghahagis ng walang tigil na kombinasyon at ang kanyang determinasyon ay tila walang hangganan. Ang magiting na kampiyon ay nakitaan ng kawalan ng pag-asa dahil nakatagpo siya ng mas mataas na kalibre na mandirigma. Imagined that it would, but he's going to pay a heavy price in these last 2 rounds unless something changes. There is that left hand again. He doesn't see it coming, or he just can't cope with its speed. I wouldn't send him out for the 12th round, Manny. I don't care how proud he is. There's no way a great fighter should have to go through 3 more minutes. Na naging dahilan na umakyat sa ring ang trainer ni Barrera para maihinto ang laban dahil nakita na niya na baka lumala pa ang kalagayan ni Barrera. Mula dito, lalong nakilala si Pacquiao sa lahat ng sulok ng boxing world. Kaya noong 2008 ay ginanap ang ikalawang pagtatagpo ni Pacquiao at Marquez. Of the evening, 12 rounds of boxing for the WBC Super Featherweight Championship of the World. Na ito ay isa sa pinakahihintay na laban at tinawag itong unfinished business dahil ang kanilang unang laban ay nagresulta sa split draw. At kalaunan ay minarkahan sila bilang isa sa pinakamalaking labanan sa kasaysayan. Makikita mo dito na sila ay tila parang dalawang leon na naglalaban habang dinadala nila ang pangalan ng kanilang bansa sa kanilang mga likuran. Pacquiao trying to search and destroy. Marquez trying to shock him with counter-punching aggression. Isang walang humpay na banggaan ng dalawa. Tulad ng inaasahan ng karamihan, mga tagahanga ni hindi mo man lang sila nakitang kumapit kahit isang beses. Nakita ni Pacquiao ang solidong kombinasyon habang nakakonekta rin ang ilang right straight ni Dinamita. Sulit talaga at walang mag-iisip na ibalik ang kanilang ticket. Habang ang iba naman ay nakalimutan pang kumurap. That one point over the set. Ang agresibong pag-aatake ni Pacquiao ang nagtulak sa dalawang hurado para ibigay ang boto para sa kanya. Nanalo siya sa pamamagitan ng split decision at ito ang kanyang ika-4 na division para sa world title. Naging bagong lineal champion din siya sa kanyang ika-3 division. Maliban dito, ginawaran din siya bilang Fighter of the Year sa kanyang pangalawang pagkakataon. But at the end of the day, it's the knockdown that creates the 1-point margin for Pacquiao. Sa mga unang round ay hindi nakapagpaabot ang American boxer ng anumang suntok. Iyon ay dahil sa hindi mga pangkaraniwang anggulo ng mga suntok mula kay Pacman na may kombinasyon na kasing bilis ng kidlat. 2 beses na sinuri ng doktor si Diaz dahil sa lahat ng mga parusa na umabot sa kanya. Hindi nakayanan ni Diaz ang lahat ng pambubugbog na kanyang natamo at tuluyan na siyang bumagsak sa canvas. Did you have any idea coming in that he could be that way? No. I seen him on tape and stuff like that, but fast. Amazingly fast. I thought Freddie was in there. It was a spectacular performance. And a spectacular debut in the lightweight class. At mula dito, ng sumunod na taon ay naganap ang mainit na labanan ni Pacquiao at Hatton. The Ring at IVO ang mga titulong pinaglalabanan nila. Malaki ang tiwala
ng Briton na kaya niyang ipagtanggol ang kanyang mga korona. Ngunit si Pacman ay talagang napatunayan na kaya niyang makipagsapalaran sa mga higit na weight classes matapos talunin si De La Hoya at ipadala siya sa dulo ng kanyang karera. It's all over. De La Hoya can't answer the bell for the 9th round. A huge upset. A tremendous victory for Manny Pacquiao. Bago ang laban nito ni Pacquiao at Hatton, ang kanilang tagapagsanay ay nag-ahaway dahil parehong may mataas na pagtingin sa kanilang sariling mga competitiveness. At sa labang ito ay 2 beses na natumba si Hatton sa unang round pa lang. Hindi ligtas ang estado ni Hatton dahil hindi sapat ang depensang ibinigay niya at ito ang tinaguriang knockout of the year. There's only been a few times in my career that I've seen a fighter go down that way, and it's not good. You can see that his eyes are open, but they're very, very... At si Pacquiao ang naging lineal champion sa 4 na division. Napantayan din ni Pacman ang ika-6 na world record ni De La Hoya noon. At sa parehong taon ay nakaharap niya ang mandirigma mula sa Puerto Rico. Oh my God, these are 2 of the best fighters we've ever seen. These are 2 of the best fighters we've ever seen. Ito ang ika-7 division ni Pacquiao na pinagharian ni Miguel Cotto. Ang tanging pagkatalo lang dito ni Cotto ay nagmula sa isang controversial na laban kay Margarito, ang lineal championship belt na nakataya din sa nagliliyab na laban na ito. Marami ang nag-aalala kay Pacquiao sa maaring mangyayari dito, ngunit hindi nagpatinag ang mandirigmang Pinoy. Kaya ang kanyang krusada upang maging pinakamahusay ay nagpatuloy na may nag-aalab na pagnanais mula sa kanyang puso. Kaya dito ay napabagsak niya si Miguel Cotto. Hindi niyo po ba napansin na parehong kombinasyon ang ginamit ni Pacman dito kay Cotto at kay Thurman nang pinabagsak niya ang mga ito? Kaya sa lumalagablab na punto, kinakailangan ng itigil ang laban dahil sa pinsalang natamo ni Cotto. Nanalo si Pacquiao ng 3 major awards pagkatapos ng laban na ito. Dito siya ay naging back-to-back fighter of the year at naging lineal champion din sa 5 division. Higit pa dyan, siya ang naging pinakaunang division world champion sa kasaysayan. Marami ang nag-iisip kung hanggang saan aabot ang tapang at determinasyon ni Pacman. Nang sumunod na taon ay umakyat siya muli upang ganap na inukit ang kanyang pangalan sa kasaysayan. At ang labang ito ay animoy ang labanan ni David at Goliath. Halos ang lahat ay nais masaksihan ang kamanghamanghang sagupaang ito. Bago ang laban ay may mga pasaring mula sa kampo ng higanting Mexicano. Sa weigh-in pa lang, makikita na ang lahat ng bintay ng laki at taas. Ngunit pagdating sa laban, si Margarito ay ginawang isang punching bag lang ni Manny Pacquiao dahil hindi man lang nakapagbigay ng suntok si Margarito. Naglalabas ng walang tigil na mga kombinasyon si Pacman dito at sa puntong ito nagdusa ang Mexicano ng namandirigma. May mga pagkakataon na natamaan si Pacquiao pero pinapalitan naman niya ito ng 3 beses na suntok. Suminyas pa siya na itigil ng laban. Gayunpaman hindi ito pinansin ng kampo ni Margarito, kaya hanggang ngayon ay dala-dala pa rin ni Margarito ang pinsalang ito. Si Manny Pacquiao ay umukit ng kanyang ligasiya at karangalan sa kasaysayan na maaring hindi makalimutan. Ang pagkamit ng gayong mga karangalan ay talagang kamangha-mangha. Kahit na naabot ni Pacquiao ang tuktok, patuloy pa rin ang kanyang paglalakbay. Maaring manalo siya ng mga world title sa 10 division, ngunit ang super flyweight at bantamweight division, ang weight class na ito ay kanyang nilaktawan. Si Pacman ay isang mandirigma kung saan ay sinakop ang 8 kaharian at dinurog ang mga hari nito, ang 8 dibisyon sa mundo ng boxing. Itinuturing na isa sa mga nagbigay ng maningning na karangalan sa bansa bilang isang mandirigma. Ito ang mga tanong na iiwan ko sa inyo. Meron pa kayang higit sa kanyang ligasiya? O may isa pang Pilipino na susunod sa kanyang yapak? Pakisulat lang po ang inyong sagot sa comment section. Kay sarap talagang magbalik tanaw sa mga nakakamanghang pangyayari na nagbigay karangalan sa perlas ng silangan. At ito ay mananatiling bukas na aklat na hindi kailanman malilimutan.